11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act at yung Motor Vehicle Inspection System or MVIS ng Land Transportation Office. Nagdesisyon na po ang ating presidente. Ipinagpaliban po or deferred ang pagpapatupad o implementasyon ng child car seats. Samantala, hindi na po mandatory ang MVIS. Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ito po ang naging desisyon ng presidente kung saan binalanse ng Pangulo ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa gitna ng krisis na nakakaranas ng na nararanasan hindi lang po ng Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Dahil nga po sa COVID-19 at African Swine Flu or ASF. Nagpatawag ang ating presidente ng isang Food Security Summit upang masiguro na may sapat na pagkain sa mesa ang pamilyang Pilipino. Layunin ng Food Security Summit na pangungunahan ng Department of Agriculture or DA na pag-usapan ang mga hakbang na gagawin para direktang sagutin ang mga kasalukuyang issue sa sektor ng agrikultura. Ano po ba itong mga issues na ito? Ang pagtaas ng presyo ng baboy, ang pagbagsak ng farm gate price ng palay, at ang higpit ng ESF at iba pa. Makikipag-usap tayo sa pamamagitan ng DA kasama ang DA Regional Field Units at DA attached agencies and corporations sa mga lokal na pamahalaan. Mula po ito sa barangay, paakyat hanggang sa bayan at munisipalidad at sa kanilang Office of the Provincial Agriculture at Provincial Planning Office para makabuo ng isang food security plan na naaayon or tailored sa pangangailangan ng bawat lokalidad. Ang mangyayari po dyan, simula sa barangay, titignan natin ano ba ang mga pagkain na pinoproduce sa barangay, anong kinakailangan pagkain, at pag-iipunin po natin yan sa level ng munisipyo at sa level ng mga riyon. Kasama rin sa papalakasin ang papel at kapasidad ng Local Price Coordinating Councils at Regional Development Councils. Meron po nagsasabi na meron na raw po dating food summit. Well, nagkaroon po tayo ng limitadong food summit sa mga lugar, ilang lugar dyan po sa Mindanao. Pero dahil nga po nangyari itong pandemyang ito, kinakailangan talaga ng mas malawakang food summit dahil itong isang taon na tayo po ay nasa pandemya, malaman natin kung anong meron at anong merong wala sa iba't ibang lugar. Makakasama natin ang mga representante sa summit nito sa pribadong sektor tulad ng mga sektor sa bigas, mais, halvay crops, niyog, poultry, livestock, fisheries, subsector. Usaping bakuna muna tayo, no? Tulad ng naririnig sa press briefing, ngayong buwan ay darating ang unang batch ng bakuna. Kasama na rito ang bakuna na magagaling sa COVAX facility at mga bakuna na mula naman sa donasyon ng bansang China. Ipapaliwanag ko lang muli na ang COVAX, kung ano itong COVAX facility. No? Ang COVAX facility, ito po ay ang COVAX-19 Vaccines Global Access Facility na isang global procurement mechanism na nag-invest po sa broad portfolio of promising vaccine candidates to support the research, development, and manufacturing. Sinisiguro ng COVAX facility ang mabilis at pantay-pantay na pagkakaroon ng bakuna ang lahat ng mga bansa regardless of the income levels. Kasi kung wala po yung COVAX, tanging mayayaman lang ang makakakuha ng bakuna. Isang Pilipinas na lumahok dito sa programang ito. Ngunit ang COVAX facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan dahil sila po talaga ang magdedesisyon kung kailan nila ipalalabas ang mga bakuna. Ang alam lang po natin, yung Pfizer na inaasahan natin, no? Yan po ay manggagaling sa Belgium kung saan po ginagawa. No? At syempre po, kung handa nang i-ship itong bakunang ito, isasakay po yan sa ating national carrier na Philippine Airlines. Dahil wala naman pong direct flight from Brussels to Manila, inaasahan natin na magkakaroon po ng partner airline na dadalhin yung bakunang yan from Brussels ng pangalawang linggo. Pero inaasahan po natin hindi matatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang paunang shipment galing sa COVAX facility. Bagamat hindi pa po natin alam kung kailan ang eksaktong petsa ng pagdating ng mga bakuna galing sa COVAX facility, ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. 23 February, darating po ang Sinovac 600,000
Pero 100,000 po ay donasyon ng China para po sa kasundaluhan sa Department of National Defense. At ang huling balita, nag-issue po ng compassionate use license ang ating FDA para sa 10,000 dosage ng Sinopharm. Ito po sa buong mundo. Sa cases per 1 million population, 4,929.93. Number 134 po ang Pilipinas. Sa case fatality rate na 2.1%, number 67 po sa buong mundo ang Pilipinas. Meron po tayo ngayong 30,188 na mga aktibong kaso ayon sa February 10, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 94.3% ay mild at asymptomatic, nasa 2.6 ang critical at 2.5% ang severe. Halos kalahating milyon or 499,971 na po ang kabuong bilang ng mga gumaling or 92.3 recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 11,401 ang binibuhay ng buhay dahil po sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 2.11% ang ating fatality rate, bahagyang tumataas. Dito po tayo nagtatapos ng ating presentasyon. Una, kasama po natin ang NTF Deputy Chief Implementer at ang ating testing SAR Secretary Vince Dizon para ibahagi sa atin kailan ba talaga po ang inaasahan natin pagdating ng COVAX facility. Bagamat alam na natin kung kailan ang dating ng 600,000 dosage ng Sinovac. Kasama rin po natin ang direktor ng UP-PGH, Dr. Gerardo Gap Legaspi, dahil inaasahan po natin na ang unang mababakunahan na health workers ay galing po sa PGH. Paano kaya nila pinili kung sino yung unang babakunahan? At ngayong mukhang maunang dumating ang Sinovac, ano kayang reaksyon ng mga health workers dyan sa PGH? Kasama rin po natin ang aking kahawig na si Bulacan Governor Daniel Fernando para alamin po ang kahandaan ng probinsya ng Bulacan pag dumating na po ang ating mga bakuna. Simulan na po natin kay Secretary Vince Dizon. Vince, ano na po ang latest sa COVAX facility? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Magandang hapon, Spokes Harry. Magandang hapon po, Governor Fernando at kay Doc Gap, ang ating matalik na kaibigan na si Doc Gap Legaspi at ang lahat ng mga doktor natin at nurse sa UP-PGH. Good afternoon. Una-una po, nais po nating emphasize gaya ng paulit-ulit pong sinasabi ng ating vaccine czar at chief implementer na si Secretary Charlie Galvez, ang direksyon po at direktiba ng ating Pangulo na mag-provide ng libre at epektibong ligtas, libre at epektibong bakuna para sa lahat ng Pilipino. Dahil po dito sa direktibang ito, talagang pinibilisan po ng National Task Force ang pagpapadala ng mga bakuna sa bansa natin at para nga po masimulan na ang pagbabakuna lalong-lalo na ng ating mga healthcare workers. Dahil po dyan ng mga nakaraang linggo, tayo po ay umikot sa iba't ibang mga local government units sa NCR. Halos natapos na po ang ating pag-iikot sa NCR at ang mga highlights lang po nito ay unang-una, sa aming pananaw ay ready na po ang lahat ng local government units sa National Capital Region na simulan ang rollout ng ating bakuna. Nagpakita po sila ng galing sa pagpaplano at ang mga preparasyon po nila ay sa aming pananaw ay napaka-epektibo sa mabilis na rollout ng ating bakuna. Halimbawa po nito ay yung napakagagandang mga storage facility ng City of Manila na kahit na po yung mga pinaka-delicate na vaccines tulad ng Pfizer at Moderna ay kaya nilang i-store sa Santa Ana Hospital. Isa din pong magandang ehemplo ang nakita natin sa syudad ng Marikina, yung napakasimpleng sistema po ng vaccination sa kanilang lungsod.
at napakaganda po ng kanilang open na vaccination area sa Marikina Sports Complex. Maganda din po ang pinakita ng mga City of Taguig na napakaganda po ng kanilang vaccination center sa Lakeshore. At makikita natin na kayang-kaya nila ng Taguig, ng Makati, ng Quezon City ng kahit na 18 to 24,000 vaccinations per day. So kung magagawa po natin ito ay makikita natin na talagang pag dumating na ang ating mga bakuna, bibilis po talaga ang ating rollout. Nakita din po natin no nung nakaraang araw nagkaroon tayo ng simulation exercise no sa NAIA at yung pinaplano nating 120 minutes na end-to-end mula airport hanggang RITM nagawa po natin in a little less than an hour no. So nakalahati po natin, napakaganda pong simulation exercise nito, pero marami din po tayo nakitang mga bagay-bagay na kailangan nating i-improve, lalong-lalo na sa handling ng napakasensitibo at delicate na Pfizer vaccine. So sa kasalukuyan po ay tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, kasama na ang RITM, ang DOH, pati na rin po ang ating mga private sector partners para masigurado na kapag dumating na po ang ating mga bakuna, talagang maaalagaan natin ng mabuti at epektibo natin silang ma-handle at ma-roll out. Finally po, gusto ko pong ipakita galing kay Secretary Galvez ang ating vaccine rollout plan for 2021. No? Ito po sa ngayon ay wala pang mga definite na dates. Yung pong ating first 117,000 na Pfizer vaccines, nagkaroon po ng konting delays dahil lang po sa processing ng mga dokumento with the COVAX facility at ng WHO. Pero kampante po tayo na darating ito sa mga susunod na linggo, no, within the month of February. Makikita po natin sa vaccination rollout plan ng 2021, sa first quarter po ay ito yung tinatawag nating mini rollout, no, anywhere between 3 to 5 million doses ang ating inaasahan no sa first quarter ng 2021. Ito po ay manggagaling mostly sa COVAX facility, pero nag-announce na rin po ang ating spokesperson na meron tayong mga darating na mga bakuna galing sa China na kanilang binigay bilang isang grant. Sa quarter 2 naman po, magsisimula na pong dumami ang ating mga doses. Aabot po ng from between 5 to 9 million ang ini-expect by the second quarter. Galing din po sa COVAX facility. Pero meron na rin pong, sa second quarter, pero meron na rin po tayong aasahan ng mga initial na deliveries galing sa ating procurement ng national government. Sa third quarter po, ito na po ay magiging full rollout kasama ng COVAX allocation, pati na rin po ang major deliveries galing sa national government, pati na rin po yung mga in-order ng ating mga private sector partners at ng LG. Bilhin natin through the ADB, World Bank at pati na rin po yung mga donation na nanggagaling sa mga iba't ibang bansa po tulad ng China. So yun po muna ang updates natin. Sa susunod po siguro mga araw at linggo, makakapagbigay na rin po tayo ng mga mas definite na dates of arrival and makikita na rin po natin ang mga dates ng actual na bakuna simula sa ating mga ospital tulad ng Philippine General Hospital. Maraming salamat po, Spokes. Maraming salamat, Sec. Vince Dizon. Kasama rin po natin Dr. Gap Legaspi, siya po ang direktor ng Philippine General Hospital.
Sir, kamusta ang kahandaan natin para i-administer po yung kung ano man ang darating na bakuna? Sino po kaya ang unang matuturukan sa Philippine General Hospital na magiging makasaysayan dahil siya po yung unang legal na naturukan ng COVID-19? Paano po natin pinili siya? At siyempre po ang huling tanong ko, ngayon pong nagkaroon ng konting pagkaantala sa Pfizer, ano pong magiging reaksyon ng mga taga-PGH kung Sinovac po ang unang darating? The floor is yours, Dr. Gap Legaspi. Yeah. Magandang hapon po sa inyong lahat, spokesperson Harry Roque, Sec Vince Dizon, and Bulacan Governor. We are percent na palugit sa estimated naming mga o ibang mga kakaiba pang mga paghahanda. So, yun po yung mga sticker. Natapos na rin po ang aming simulation as tulad ng sinabi ni Sec Vince Dizon na mahusay na napadala ang bakuna sa PGH at tinanggap ng aming pharmacy. Ang sunod namin pong ginawa nung February 10 ay aktual na pagmumuestra ng pagkukuha ng mga ng 0.3 ml latest data as of this morning, 5,134 na po of the 6,300 that we expect to register have registered personally here at 93.6% po ang may consent. So malaki po ang aming consent, positive consent sa aming mga personal registration dito po sa aming proseso. No? So, pinaghahandaan po namin, tulad ng sinabi natin, we expect around 5,400 vaccinees, but with a leeway of around 20% just in case there are no non-appearance. So, ang tanong po ninyo, baka related po yung choice of vaccines sa non-appearance, pero maliwanag pong sinabi namin sa aming mga empleyado sa isang sulat na ilinabas ko noong January 18, na pagka ang bakuna po ay in-approve ng FDA, we will consider it safe and optimum. And whatever it is, we will have ourselves vaccinated. At pinangako ko po noon na para patunayan na ang tiwala sa sasabihin ng FDA ay lubos po, ako po nag-volunteer na una magpapabakuna. Pero meron po kaming pinag-usapan ni Sec Vince na siguro mas maganda
para sa mga tao makita na ang mga taong nagbigay ng kanilang lakas at talino at naapektuhan ng COVID ng pinakamatindi ay siya dapat mauna. Parang symbolic gesture of the final phase of their fight, their personal fight against COVID. Maraming salamat, Doc Legaspi, and congratulations to Dr. Jonas. You will be part of history as the first to be legally vaccinated with the anti-COVID-19 vaccine. Pumunta naman po tayo sa aking kahawig. Governor, kamusta na po ang kahandaan natin para magpatupad ng vaccination campaign dyan po sa Bulacan, no? Isa rin po kayo sa magiging priority area, no? Dahil medyo may kataasan po talaga tayo ng mga kaso, kasama po kayo sa Metro Manila. Sir, the floor is yours. Governor. Yes, kahawig, Secretary Roque, magandang umaga. Kay Secretary Bench Dizon, of course, kay Yusek Raquel Tobias, kay Dr. na nagsalita kanina, kay Gap Legaspi, sa at pulang ating mga kasama na ating online meeting ngayon. So una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nakita-kita tayo sa napakahalagang meeting na ito. At nagpapasalamat the municipalities and cities. At sakali man po na ito'y kakailanganin. So kami po ay patuloy na nagpupulong tungkol dito ang ating Provincial Task Force. Ano po? Sa kasalukuyan, ang pinaghahandaan natin ay itong logistics, which is very critical sa success ng vaccination program. Nakatutok po tayo sa lahat ng mahalagang impormasyon at sa kasalukuyang maghahanda at makapaganda sa aspeto ng logistics, yung profiling ng tao, cold chain facility, and of course, the protocol sa distribution. Alusunod po tayo sa plano ng ating pamahalaan o the national government, and we will keep coordinating and will act accordingly. So sa halos po isang taon nating pakikipaglaban sa sakit nitong COVID, ang isang pinakaantay po ng lahat ay ang pagdating ng ating mga vaccines. Tayong lahat ay umaasa na ito ay makakatulong sa ating posibleng pagbabalik sa normal na buhay. Kaya naman po ang lalawigan ng Bulacan ay nakikiisa sa paghahanda para sa pagbabakuna ng ating mga mamamayan. At ito po ay makikita natin dyan sa ating, yan po, screen share po tayo. So, para po maging effective at efficient ang implementation ng ating vaccination plan, ang lahat po ng mga cities at municipalities, ganyan din po ang ating mga province-run hospitals ay gumagawa ng ating mga micro-plans. Ito ay ang i-consolidate po natin para makabuo ng isang buong plano para po sa province of Bulacan. So, isa sa mga unang hakbang po natin ay ang master listings ng priority eligible groups. Kaya na-identify po natin at na-profile na ang 833 na empleyado ng Bulacan Medical Center
na mapapabilang po sa mga unang batch na mababakunahan. So thank you po. So patuloy din kinukumpleto na ang listahan ng iba pang mga frontline health workers po natin. Mga senior citizen, of course, ang indigent population at ang ating mga uniform personnel na nabibilang po sa mga priority eligible sa Group A. Yan po sa ating slide. So ang probinsya ay naganda po ng pondo. Ano po? Para po sa pagbili ng vaccines para ma-augment ang pangangailangan ng mga munisipyo at syudad ng Bulacan. Actually, Secretary, kung tutuusin po talaga ay hindi po kakayanin ng provincial government kung lahat talaga to, kaya pinag-augment po natin lahat ang pondo. Consolidate po natin ng mga allocations sa ito ay nakapasok na rin ang province sa tripartite agreement upang makapag-procure po na rin tayo ng vaccines. Ayan po yan. So nauna na rito, actually nauna na po rito ay nakapasok na sa tripartite agreement ang bayan po ng Pulilan, Secretary, para sa pagbili ng vaccine mula po sa AstraZeneca sa halaga pong 20 million pesos. So, yung pong una po nating hinanda actually sa vaccination center, nung una tayong hindi pa po binababa ng DILG ang kanilang memorandum regarding logistics, ay nag-meeting na po tayo at binigyan na po natin ng direktiba ang ating Provincial Engineering Office na maganda na at maganda na ng mga vaccine centers. Ayun po, at ito nga po ang una namin napagkasunduan dahil sa meeting namin noon na PTF ay itong ating Bulacan CHIM. But nakita namin masyadong sobrang laki at ginagamit po yan sa mga other programs po ng provincial government. So, ang binigay na po nating direktiba na iniba ko na po at ginawa natin ay ang IAS Pavilion, ang siyang itatalagang facility-based vaccination center ng Bulacan Medical Center. Kasabay na rin po dito ay talaga na rin tayo at sanay na rin po tayo ng mga vaccination teams. Yan po isa sa mga hiningin logistics sa atin. Na siyang manguna, of course, sa ating pagbabakuna. At nakahanda na rin po kami sa procurement, ng aming mga freezers. At upang ma-store ng maayos ang ating mga vaccines, anumang klase ito. So, ilalagay po namin iyon malapit doon sa ating Bulacan na masakop lahat ng freezer. Kasi sayang naman po kung kukuha ka ng freezer para sa AstraZeneca or para lang sa Pfizer o para lang sa ibang klase ng bakuna. At pinaghahandaan ngayon ang pagsasagawa po ng simulation exercises next week. Ayan po. So meron na po magkakaroon po kami ng dry run. So upang masigurado ang maayos na pagbabakuna kapag dumating na ang mga ito. So kinakailangan po ay maganda na talaga lahat tayo. At ito, hinihintay na lang po namin yan. So yan po sa slide number 5 po natin. So narito po ang layout ng aming mga vaccination center. Alinsunod sa guidelines sa Department of Health. Ayan, kung makikita niyo po yan. Ayan po. So patuloy din po ang pagsasagawa ng mga communication campaigns at ang pamimigay po ng mga IECs ukol sa mga vaccines at hopefully ay mapataas natin ang bilang ng mga taong magpapabakuna. Kasi sa totoo lang po, Secretary, marami po mga katanungan ang ating mga kababayan. So kailangan mabigyan natin sila ng mga information tungkol yan. At malalim po ang information na dapat nating ihanda dito. At gayon din ay
lalo na po yung mga napapabalita na tungkol na nangyari doon sa Pfizer, pero kinakailangan maano po natin ang utak ng ang isip ng mga tao tungkol dito. Ang papaganda po natin. So again din po, ginagawa na namin ng isang manual, yun po yun. Yun po yung information namin. Bulacan Provincial COVID Deployment and Vaccination Plan. Ayan po yun. Kung saan po masusulat ang kabuuan ng aming mga isasagawa. Ano po isasagawa? Actually, ayoko pa ng plano. Gusto ko po ang God ng manguna sa amin. Ano po? The Lord. Ano po yan? So, yan po yan talaga. So, yun po yung aming mga gagawin, mga hakbangin. At dapat ito po ginagawa na namin actually ngayon. Ayan po. So, the provincial government of Bulacan will remain steadfast in providing vaccines for our constituents. However, ako po kasama ang mga LGUs ng lalawigan ng Bulacan ay umaasa na ang DOH o ang national government ang siyang magbibigay sa amin ng mas malaking bahagi ng aming mga kakailanganing vaccines. Actually, Secretary, nag-compute na po kami at kinumpute po namin lahat yan sa 2.5 million. Actually, labas na po yung ibang mga 15 pababa ay 2.5 yung aming na-estimate lang po ito. Umaabot po ng billion pesos. Sa totoo lang, kung AstraZeneca, kung kukumpitin po natin sa 700, kung ganyan po ang price ng AstraZeneca. So yun po yun. So napakalaking bagay po na ang national government, of course, ay susuporta po sa lalawigan ng Bulacan. At doon din po kami, of course, naghahanda din po kami. At ang mangyayari po talaga dito ay tulong-tulong po tayo. Sama-sama po tayo dito dahil ito po ay laban nating lahat. Laban po nating lahat ito. So marami pang dapat linawin to firm up the process. Yan po ang katotohanan. Marami pa pong katanungan na hanggang ngayon ay hinahanapan pa po natin ng mga sagot. May mga katanungan ng ating mga kababayan actually. But we can do this, yung katulad ng sinabi ko kanina, ito po sama-sama natin together and we can do this together. Yan po yung ating mga gagawin ngayon. At ang provincial government po ay handang makipagkaisa sa ating national government sa pangulo po ng ating mahal na Pangulo, Secretary Roque Cabuca. Okay. So with the grace of God, ang lahat pong ito ay mapagtutulong-tulungan natin. So with that, Secretary Roque, Secretary Vince, sa lahat po ng ating mga kasama natin dyan sa ating online meeting. So maraming salamat po at parating niyo po sa ating mahal na Pangulo na kami po ay nakipagkaisa sa inyo. Thank you so much. Maraming salamat, Governor Daniel Fernando. Okay, tumuloy na po tayo sa ating open forum. Simulan na po natin ang open forum. Yusek Rocky. Okay, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Vince, Governor Fernando. From Rose Novenario of Hataw, baksak po ang ekonomiya, makatwiran ba ang pagpapatupad ng LTO, ng MVIS sa panahon ng pandemya? Suportado ba ng Palasyo ang panukala ng Senado na ipatigil ang implementasyon nito? Nasagot ko na po yan. Pinatigil na po ni Presidente ang paniningil ng extra para sa vehicle inspection. Ang babayaran lang po natin lahat ngayon, pag tayo magre-renew ng registration, yung dati nating binabayaran. Bakit daw po kailangan ang Presidente ang lagi magpatigil sa anti-people policies ng mga ahensya ng pamahalaan? Hindi ba kayang mag-isip ng mga pinuno ng ahensya kung ano ang wastong patakaran batay sa sitwasyon ng bansa? From Rose Novenario. Ang Presidente po kasi ang nangako na mas komportabling buhay para sa lahat. So tinutupad lang po niya ang pangako niya nung eleksyon. Secretary, si Melo Acuña na po ng Asia Pacific Daily. Go ahead, Melio. Good afternoon. Good afternoon, Secretary. My question has something to do with rent on apartments and condominiums. Ano po ang policy ng gobyerno ngayon na meron pa tayong pandemya? May freeze po ba ng increase in rental? Wala pong freeze in rental ang napaloob sa Bayanihan 1 or 2. Ang meron lang po yung reprieve. Sa pagbabayad ng upa.
mag-increase beyond the 10% ata yung kanilang renta. No? Pero nakikiusap po ang presidente at sinabi naman po niya ito, hindi lang isa, kundi 2 beses na, magbayanihan naman po tayo sa panahon ng pandemya. Sana maging Napakabigat po nung contact tracing, no, na talagang challenges natin from the very beginning, no, led by our contact tracing Zar na si Mayor Benji Magalong. Malaki na po yung na-improve, no, from I think an average of less than 5 traced contacts per case. Umabot po tayo ng double digit, no, mahigit 10. Pero ang ano talaga diyan, ang naging unang-unang headwind natin ay yung kakulangan sa contact sa pumumuno ni Secretary Ed Año ay nagkaroon ng massive hiring of contact tracers nationwide at nagkaroon din po ng concerted efforts with our local government units, ang ating mga mayor. So ngayon po, ang nagiging challenge ngayon ay itong fatigue, no, dahil napakatagal na nating lumalaban sa COVID. So yung ating mga contact tracers ngayon medyo napapagod na, so kailangan tuloy-tuloy lang nating nagpupursige dito sa pagko-contact tracing natin through our local government units and the DILG. So yun naman po ang pinipilit natin sa mga darating pang buwan dahil nga na kahit na meron ng mga bakunang padating, kailangan itong ating response ng prevention, detection, isolation, and treatment ay tuloy-tuloy pa rin. Okay. Meron po kaya kayong nakikitang kaginhawahan O relyebo ng ating mga contact tracers. Opo, maraming salamat po. Thank you. Have a nice day. Thank you, Secretary Harry. Thank you. Thank you po, sir. Maraming salamat, Melo. Back to you, Sec. Rocky, please. Okay, Secretary, from Lanesca Panti of GMA News Online, is the palace daw po heeding the call for a national pork summit to address the pork supply problem, and why not? Well, nagpatawag na nga po tayo ng food summit, hindi lang ng pork summit, no? Kinakailangan lahat na ng pagkain pag-usapan natin, at importante po kasi yung food security dahil alam natin na halos kalahati na ating mga kababayan ngayon ay nakaka-experience sa pagkagutom. So, obligasyon pa rin po ng Estado na bigyan ng katuparan ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng sapat na kakainin. At yan po ang dahilan kung bakit nagpatawag na po ng National Food Summit na pangungunahan po ng ating Department of Agriculture. Ang second question po niya, ano na po ang update daw sa utilization rate ng 165 billion Bayanihan 2 funds, given that you mentioned that consideration for backing Bayanihan 3 will depend on the implementation of Bayanihan 2? Nagpapasalamat po tayo kay Secretary Wendell Avisado. Pinadalan po niya tayo ng report na ang kabuuan po ng 140 billion na nakalaan sa Bayanihan 2 ay napa-release na po sa iba't ibang ahensya para sa iba't ibang mga programa. Ang ibig sabihin po nito, as far as DBM is concerned, 100% release na po ang pondo at ang kinakailangan lang isa-isahin po natin kung nagagasta po ng mga iba't ibang ahensya yung pondo na i-release na ng DBM. Para sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps, ipadadala po natin sa ating Viber group itong listahan na ipinrovide sa atin ni Secretary Avisado.
Okay, and third question po niya, given that the BIR previously said ABS-CBN had no unpaid taxes during congressional hearings of its franchise application, can you tell us further information on the unpaid taxes of ABS-CBN as told by the President? Alam niyo po siguro ang nangyari ay ganito. Yung unang panahon, at hindi ko po alam kung kailan to, no? Ang ABS-CBN ay may mga pagkakautang, ang mga pananagutan na ang ginawa niya, ibinenta po niya ang asset mo sa SPAV dahil hindi mo binabayaran ay yung pagkakautang. Pero bakit ang ABS-CBN, hindi naman siya nalulugi ng mga panahon na yon? Binigay lang niya yung asset niya sa SPAV dahil ayaw niyang bayaran. At isa sa pinagkakautangan niya, isang gobyerno ng bangko na DBP. So yan po yung kwento na nakarating kay Presidente, no? Hindi tama na hindi ka naman nalulugi, hindi mo binayaran yung utang mo at binigay mo sa SPAV. So, pero ang decision po ng Presidente, hahayaan na niya ang ombudsman mag-decision dyan. Dahil sa totoo lang po, legal naman yung pagbibigay sa SPAV. Pero ang issue is, meron kasi tayong anti-graft law na entering into a contract disadvantageous to government. Sabihin na nating legal, pero kung hindi naman po paborto sa gobyerno at hindi nabayaran yung utang na due sa isang pampublikong bangko na hindi naman nalulugi ang ABS-CBN, tama ba yun? So yan po yung issue na i-determine ng ating ombudsman. Tama ba yung nangyari na hindi nalulugi ang ABS-CBN pero hindi binayaran ang pagkakautang sa DBP dahil nga po na-assign sa SPAV? Antayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ombudsman. Okay, thank you, Secretary. Susunod po si Pia Ranyada ng Rappler. Go ahead, Pia. Hi, folks. Can you hear Yes, me? go ahead. Yes, sir. Yes, I can hear you. Sir, just a question dun sa sinabi niyo pong the FDA has approved compassionate use of 10,000 doses of Sinopharm vaccine for PSG members. Sir, just to clarify, this refers to a new round, no? Hindi naman to retroactive. And if so, when will the PSG thus start getting vaccinated anew with Sinopharm? I do not know if it is retroactive. I do not know when it will actually start its next round of vaccination involving Sinopharm. All that I know is that PSG applied and was granted compassionate use for 10,000 dosage. Mm-hmm. And sir, just to ask, why Sinopharm, which requires a compassionate use permit, when we already have vaccines that have EUA, like Pfizer and AstraZeneca? Why did they have to specifically ask for Sinopharm? Well, I think the answer is obvious, no? Wala tayong nakukuhang supply pa sa ngayon ng Pfizer at saka na AstraZeneca. Naantala nga po yung pagdadating na inaasahan natin na mid-February at ngayon inaasahan natin either 3rd or 4th week. Kaya nga po compassionate use dahil kinakailangan mabakunahan na yung ibang miyembro pa ng PSG dahil nga po sa kanilang trabaho na nagbibigay seguridad sa ating presidente. So, Ng pagbabakuna ng lahat ng mga miyembro ng PSG. And sir, does this include President Duterte? I mean, because Secretary Duque said that he would try to convince the president to take the vaccine in public. Has there been any update on that goal? I know of the decision of the president already. I can say that the president's decision is consistent, that he prefers Chinese, but I am not at authority to
make public that decision. The President himself will make that pronouncement himself. Sir, this is the decision whether or not to be vaccinated in public, correct? Or which vaccine to get vaccinated? Yes. He's already decided. Yes. He already has a decision, but I'm not at liberty to But sir, publicize. safe to say it's Chinese. Let's just say he's been consistent that he prefers Chinese. Okay. And then sir, yung ASEAN Study Center, they published recently a survey which showed that the strongest disapproval for government response in ASEAN was with Filipinos. So sir, like 17.9% of Filipinos said that they strongly disapprove of the Duterte administration's response to the pandemic. Can we just get Malacanang's reaction to this, and how do you plan to address this dissatisfaction? I do not know about that survey. What I do know are surveys conducted by Pulse Asia and PSRC, and it shows in one survey, 9 out of 10 support the COVID initiatives of the President. In another study, it's 8 out of 10. And that's a fact, no? Although I'm not at liberty to publicize the surveys because we did not pay for it and we don't have proprietary rights over it. Okay. And then, sir, you mentioned that Sinovac would be arriving on February 23, but we still do not have an EUA for it. And you said before that we would wait for the EUA before rolling it out. Sir, what happens, sir, if a health worker, for example, what happens, sir, if the doses which arrive hindi makakuha ng EUA? Are we going to send them back? What happens to the doses which will be in the Philippines at that time? There is already a precedent for that sa Indonesia. Sinovac arrived a month before the EUA was issued in Indonesia. So it will be stored until such time that it is approved. If it is not issued an EUA, then it will be sent back. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Pia. Back to you, Sakraki, please. Yes. So, question from Alan Nawal of PNA. Ito daw po, from Secretary Piñol. Baka daw po may comment si Secretary Roque. But the Food Security Summit had been done in 2018. There were 4 clusters, North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao submitted for funding but no budget was allocated. And tanong naman po ni Pia Gutierrez, may date na po ba kung kailan yung Food Security Summit? Sa tanong po, sa komento ni Secretary Piñol, food summit, doon lang ni Secretary Piñol sa Mindanao. Pangalawa, assuming nagkaroon na po ng dating food summit, game changer po talaga itong pandemyang ito. Hindi po natin akalain na magkakaroon na ganitong pandemya of this scale and scope. So kailangan pa rin po ng food summit. Pangatlo, PIA, wala pang date. We leave it to the DA to set the food summit. Okay. Secretary, yung tanong ni Maricel Halili ng TV5 about Singapore-based Asian Studies, nasagot niyo na po. Ang susunod po magtatanong si Sweden Volado ng PTV. Secretary Roque. Hello, yes. Nawala po tayo. Sorry. Yes. Nananawagan tayo sa telecoms. Hello, telecoms. Yes, Secretary, yung tanong po ni Maricel Halili ng TV5, nasagot niyo na po. Internet. Secretary, yung tanong po ni Maricel Okay, Halili ng TV5 ay nasagot niyo na about yung ASEAN Studies. Ang susunod po magtatanong ay si Sweden Velado ng PTV. Good afternoon. Yung question po for Secretary Vince. Sir, ito po ay related dun sa herd immunity. Pagka dumating po yung ating mga inaasahang COVID-19 vaccines for the first quarter of the year, ano po yung coverage nito sa herd immunity po na target po natin? And na-mention kanina na dependent po no, sa COVAX facility yung pagdating po ng iba nating mga bakuna. Kung ganun, sir, will we still be able to achieve our herd immunity by 2021? Sec Vince. Ang ating mga eksperto na sinasabi nga maatim natin anywhere between 60 to 70% ng populasyon ang mabukunahan. So, pasok naman po ito sa ating goal na mag-vaccinate ng anywhere between 50 to 70 million Filipinos depending on the supply po na darating sa atin ngayong taong ito. So, depende po sa dami ng matatanggap nating bakuna,
pipilitin po nating maabot ito ngayong 2021. So sir, pagdating po ng mga COVID-19 vaccine po na inaasahan po natin for the first quarter, ano po yung mako-cover nito na herd immunity, sir? Let's say mga 50%, 30% covered na ba? Ganun, Ay, sir? hindi kakayanin, no? Alam natin na yung first quarter natin ay mini rollout lang dahil limitado lang ang supply na makukuha natin hanggang katapusan ng Marso. Kaya maliit na porsyento lang at mostly yan ay mapupunta sa ating mga healthcare workers. Kasi sila ang pinaka-importanting dapat mabakunahan sa mga unang dadating na bakuna. Okay, thank you, sir. Okay. Maraming salamat, Sweden. Balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, thank you, Secretary. Tanong ni John Punsala ng ABS News Online. May we get daw po the palace reaction on Vice President Leni Robredo's statement? She said it was alarming that the government eyes completing its COVID-19 vaccination drive by 2023. Well, hindi ko po alam kung anong sinasabi ni Vice President, no? Pero consistent na sinasabi po natin, ninanais po natin, we are aiming na sa taong 2021 to vaccinate 100% of our adult population. Opo, yung kanya pong second and third question, Secretary, ay nasagot nyo na. Tanong naman po ni Ace Romero ni Trisha Terada ng ZNN Philippines, yun daw pong why 10,000 vaccines for PSG? Does this include their families? I suppose so po, no? Dahil hindi naman po 10,000 ang PSG. Opo, ang tanong naman po ni Ace Romero regarding the 600,000 doses of Sinovac vaccines that will arrive this month, are they donated? Yun po yung donated. 600,000, 500,000 para sa ating mga frontliners, 100,000 para sa ating kasundaluhan. Yan po kasi yung desisyon ng donor, bansang China. So wala po tayong magagawa doon sa 100,000 na linaan talaga ng China para sa kasundaluhan. Opo. Secretary, ang susunod na magtatanong si Joseph Morong ng GMA News. Go ahead, Joseph. Hi, sir. Good afternoon. Sir, punta muna ako dun sa Sinovac, no? Yesterday, si Director General Domingo, sabi niya he's aiming to decide on the EUA of Sinovac before the end of February. Now we're saying na delayed na yung Pfizer and AstraZeneca, and we can expect that Sinovac will be the first vaccine that's going to arrive in the Philippines. Tama ba, sir? Hindi po rin tayo sigurado kasi hindi nga natin alam kung kailan darating talaga yung galing sa COVAX facility, no? Pero ang alam natin, hindi na siya darating itong linggong ito. But there's still a possibility na baka naman, harinawa, mauna pa rin ng Pfizer para sa itong third week, no? Pero ang sigurado kasi, nakabukit na sa bato, nagkaroon na po ng kasunduan ng dalawang gobyerno, 23 po ang dating ng 600,000 na Sinovac. Okay. So probably, can I go a little bit to Secretary Dizon related kasi dun sa question? Sir, you always mention sa Secretary Galvez and you na may mga paperworks na kailangan for Pfizer and AstraZeneca, and I think I saw a letter from COVAX na one of the next steps na nakalagay doon that the government has to undertake is yung sa indemnification ng mga bibigyan ng bakuna. Is the COVAX expecting the indemnification fund? Kasi medyo matagal yan kasi nakalagay yan sa Bayanihan 3, di ba? Or pwede nilang i-go yan without that provision? Hindi kailangan yung indemnification fund, Joseph. Okay. No? Pero may mga dokumentong kinakailangan na i-process bago dumating yung mga vaccines from Pfizer and AstraZeneca. Yun ang ginagawa ngayon ng ating Department of Health with the assistance of the WHO and through the COVAX facility. Would you be able to mention what kind of documents that we need? Mahirap ako magsabi ngayon, okay. Joseph. Better siguro manggaling sa Department of Health yung details. No? Pero we were assured na tinatapos na ito as we speak, Joseph.
And may slight delays lang sa deliveries nung initial Pfizer na 117,000. Pero within February pa rin yan, sir? Yes, within Okay. Sir, can I go back to Secretary Roque, please? Go ahead, Joseph. Sir, yung sa Sinopharm, no? For PSG, this is 10,000 doses. Who decided na Sinopharm? How are they going to procure it? At ano ba to, sir? Sinopharm para medyo uniform na yung gagamitin sa mga PSG, including the first batch and then yung second batch, para pare-pareho na sila, tama ba? It was a decision of the PSG. Para pare-pareho na, sir, from the first batch? Yes, yes, that's correct. So first batch, sir, Sinopharm, no? Yes. Well, I'm not really sure, but I think so. It was Sinopharm. Okay, sir. Pero sir, hindi pa siya skipping the line from the priority? Nasa priority naman po ang ating mga kasundaluhan at matagal na po natin na pag-usapan yan na seguridad at kalusugan ng Presidente pinangangalagaan. How are they going to procure this, sir? Hindi ko na po alam kung paano nila ipoprocure yan. No? I have no information. The only thing that I know is the application has been approved. Okay. Sir, last na lang. Si Presidente has made a decision na magpapavaccinate siya with, he prefers the Chinese vaccine. But when is he going to make the announcement that he's going to be vaccinated? And ulitin natin, sir, baka naman magbago yung isip niya. Public ba? Because si Vice President Robredo is saying she's willing to be vaccinated in public. Pero kasama ba siya, sir, sa allotment natin? Well, as I said, I will allow the President, I will let the President make public his decision soon. Pero meron na po siyang decision. Okay. Sir, si Vice Vice President Robredo, sabi niya willing siya to get vaccinated in public. May allotment ba tayo, sir, sa kanya? Well, ang sa akin po, tignan po natin sa listahan where she falls in the order of priority. Okay, sir. Thank you for your time. Secretary Vince, thank you. Dr. Legaspi, regards po. Thank you very much, Joseph. Thank you, Back Joseph. to Yusek Rapi, please. Yes, question from Chris Jose of Remate Online. Papalapit ng araw ng pagdating sa bansa ng bakuna laban sa COVID-19. Nabanggit niyo daw po kamakailan na nakasalalay sa magiging advice ng doktor ni Pangulong Duterte yung brand ng bakuna na ituturok sa kanya. Bakit kailangan pa po magbigay ng advice ang doktor ng Pangulo? I think the answer is obvious kasi doktor siya at pasyente niya ang ating presidente. Opo. Tanong naman po mula kay Celerino Monte ng Manila Shimbun para din po kay Secretary Dizon. What is the government policy, government COVID-19 vaccination policy regarding expats, foreigners living and working in the Philippines, if ever, pang ilan sila sa priority lists? Right now po, wala pa tayong policy para sa mga non-Filipinos, no? Kasi ang priority natin ay lahat ng Pilipino muna, no? Pero siguro kapag nabakunahan na natin ang ating mga kababayan, then pwede na tayong pumunta sa mga dayuhan. Okay. A question from Evelyn Quiroz sa Filipino Mirror. Yung unang tanong po niya, nasagot niyo na Secretary Roque. For Secretary Vince Dizon, 3 weeks ago, you assured the public that all of the terms of the government's deal with manufacturers of COVID-19 vaccines, including prices and volume of the vaccines procured, will be disclosed to the public once negotiations are concluded. Will that disclosure be forthcoming anytime soon? Opo, hindi pa po napipirmahan ang mga supply agreement, kagaya ng report ni Secretary Galvez at ng Department of Finance. Pero kampante po tayo na mapipirmahan itong mga supply agreement na ito ngayong buwan ng Pebrero. Pagkatapos pong mapirmahan, pwede na pong i-disclose yung mga detalyeng tulad ng presyo at mga quantity ng supply. Opo. May tanong din po para kay Governor Daniel Fernando. Although yung iba po ay na-mention na ni Governor, ano daw po yung step nyo to procure an adequate number of vaccines for your constituents, for Governor Fernando? Nasagot ko na po yan kanina, ma'am. At kung ilan yung talagang babakunahan sa amin dito sa province of Bulacan. Ano po, at yung volume and actually na-compute na rin po namin kung magkano talaga yan. Kaya nga po pinaghahanda na namin yung ibang mga LGUs natin at na-present na po namin kanina yan. Ano po. So yun, ma'am, may katanungan naman po ako, address ko po kay Secretary Roque. Pwede po ba?
Okay po, opo. Yes, Governor. Sec, I don't know kung sa inyo ko dapat itanong ito o kung kanino mo dapat itanong ito. Ano po? Pero itatanong ko lang po. Nakakonsentrate po tayo masyado ngayon talaga sa COVID-19 vaccines. And actually, regarding sa food security, Sec, ay sa totoo lang po, kinakapos na po tayo ng meat ng baboy, like the pork. Wala na po talagang mabiling lechon. Wala na rin mabiling crispy pata. Sa totoo lang. So, ano ba yung paghahanda ng government natin regarding sa sa ASF vaccine? Meron po ba tayong diyan sa ASF vaccine? Dahil actually ubos po talaga ang karne natin. Kasama po yan sa whole of nation approach natin na kinakailan tayo mag-angkat ng ASF vaccine. Pero gaya ng Corona-19 vaccine, coronavirus vaccine, naantala lang po ang deployment ng ASF vaccine kasi nga po, unang-una, mataas din ang demand. Pangalawa, mas inuuna ng mga dalubhasa itong COVID-19 vaccine. Pero meron na po tayong hakbang na mga ginawa para mag-angkat po ng vaccine. At meanwhile po, isa sa programa na ini-introduce din natin for your information po ay yung insurance para sa mga magbababoy nang kung sila tamaan muli ng ASF at least hindi sila tuluyang malulugi. Inaasahan po natin to na magbibigay kumpiyansa ito sa magbababoy na magsimula muli matapos sila masalanta ng ASF. Salamat po. Okay. Okay, Yusek Rocky? Opo, Secretary, yung tanong ni MJ Blanca Flor, yung unang tanong niya, nasagot niyo na po about yung comment ni Secretary Piñol. Ang second po niyang tanong, may suggestion na ba ang Agriculture Department can evaluate the food security plan crafted under Secretary Piñol's tenure? Will the Executive Department consider this suggestion? Gaya na akin sinabi po, na yung food security po ay mukhang doon lang sa ilang lugar, sa lugar na pinanggalingan ni Secretary Piñol. At saka, syempre, after COVID-19, kinakailangan panibagong strategy na tayo. Dahil talagang COVID-19 changed completely yung ating pang-araw-araw na pamumuhay. Opo. Question from Trisha Terada ng CNN Philippines. Has there been a formal application by religious groups to the IATF to increase the allowed capacity of places of worship? If ever, what's the likelihood that the IATF would grant their request? Isa po yan sa bagay na na-discuss ng Technical Working Group ng IATF. Mamaya pong 2:00, magpupulong po ang IATF at bibigyan naman po natin ng announcement kung ano maging desisyon ng IATF. Ang second question po niya, what will be the IATF's policy for churches for Ash Wednesday? Well, kung ano po yung maging polisiya na aaproban ng IATF will be the policy for Ash Wednesday. Hindi naman po pwede magkaroon lang ng specific policy for a particular religious event. Opo. Question from Sandra Aguinaldo ng GMA News for Dr. Legaspi of PGH. Dr. Legaspi, ano po sa tingin niyo daw ang dahilan kung bakit dumami po ang PG8 employees na gusto magpabakuna? May kinalaman din po kaya ito sa brand ng bakuna na allotted sa PGH? Doc Legaspi. Dr. Legaspi. Opo, sorry. Kung ibabatay po natin sa public surveys at these are available sa mga daily news na talagang may preference po ang karamihan ng Pilipino. Reflective po yun din sa mga empleyado ng PGH. Pero ang tingin po namin nung nakita ng karamihan na marami nang pumipila para magrehistro sa pagbabakuna, nakita nila nagtumaas ang kanilang tiwala sa kung ano man yung bakunang makukuha ng PGH at sila'y sumama na rin. No? So, hindi ko pwedeng I cannot second guess their thoughts, but on our assessment, kasi sa survey namin, 75% lang ang nag-agree na magpabakuna. Pero ngayon lumalabas sa mga nagrehistro, 96% ang agreement rate. So, I think malaking bagay na nakita nila yung mga kasama nila sa pila at sumama na rin yung mga doubtful pa noon.
Opo, thank you, Dr. Legaspi. Para po kay Secretary Vince Dizon, tanong po ni Sandra Aguinaldo ng GMA News, ano pong private hospitals ang mabibigyan ng share from the first batch of Pfizer vaccines? Pina-finalize pa po ng ating technical assistance group at ng DOH at ng DOH ang final list ng mga ospital na makakatanggap ng initial Pfizer vaccine deliveries. Ang inanunsyo po lang po ngayon ay yung 4 na ospital sa Metro Manila, yung ating major COVID referral hospitals na government-owned and operated, PGH, Lang Center, Tala, and East Avenue, plus yung Vicente Soto at ang Southern Philippines Medical Center. Pero meron pa pong mga ibang mga ospital, kasama na ang mga iba't ibang LGU hospitals, at mga ibang private hospital. Pero hintayin na lang po natin yung final list na manggagaling sa ating DOH. Thank you. Question for Secretary Roque, mula po kay Lanes Capanti ng GMA News Online. LGUs daw po are calling for issuance of an EO or executive order to allow them to bypass procurement law given that certain pharma firms require 20% down payment for COVID-19 vaccines. Will the President issue such executive order? Kung kinakailangan po, wala pong problema yan. Dahil ang posisyon ng Presidente, kung kinakailangan issue yan at kung meron niyang paglalabag sa batas at meron pagkakakulong, magpapakulong siya para po sa ng Pilipino. Kung meron ng mahakbang ginagawa sa Kongreso, para magpasa po ng batas na magkakaroon po ng exception doon sa Government Procurement Act para sa ganun makabili nga po ng walang sagabal ang mga lokal na pamahalaan ng kanilang mga bakuna. Opo. So meron na pong nakabinbin sa Kongreso na panukalang batas tungkol dito. Opo. Yung second question niya, nasagot niyo na po about ASEAN Studies, yung survey. From Kylie Atienza ng Business World, President Duterte said he will keep working daw po with the European Union on various aspects. Among others, despite accusing the powerful bloc of holding coronavirus vaccines hostage. Mr. Duterte last week accused the EU of holding up AstraZeneca's vaccine supplies to other countries, citing the bloc export rule, which requires drug makers to obtain permission before shipping vaccines outside the region. He also once said that the European Parliament is wrong for meddling with Philippine affairs by threatening to revoke the Philippines' generalized scheme of preferences plus status if the government does not abide by International Convention on Human Rights. In 2017, President Duterte also warned EU ambassadors in Manila that he could cut diplomatic channels and ordered them to leave the country for supposedly meddling with the country's affairs, specifically the war on drugs. What made him change his position po? Medyo napakahaba nung kanyang sinabi. Marami na siyang mga paratang bago siya nagtanong. Madali lang po ang sagot dyan. Meron po tayong independyenteng na panglabas na relasyon, independent foreign policy. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino. Ang Presidente naninindigan ng kanyang isusulong ang nasyonal na pang-interes ng mga Pilipino at hindi ng mga dayuhan. So nakita po ng Presidente na meron pong benepisyo sa sambayan ng Pilipino ang patuloy na pagkakaibigan sa EU at wala naman po talagang dahilan para maputol itong mabuting relasyon na ito. Opo. Question from Laila Salaveria. Although nasagot niyo na po yung about Sinopharm at yung sa PSG, ang follow-up niya, nakikipag-negotiate ba ang PSG directly sa Sinopharm? Wala na po ako impormasyon dyan. Ang approval lang po ng compassionate use ang balita ngayon. Opo. Question from Tuesday New, nasagot niyo na po yung clarification na pagdating ng Sinovac at kahit wala pang aprobadong EUA. Question from Chris Jose of Remate. Ano po ang plano ni Pangulong Duterte sa BFA since ni-reaffirm ng US yung suporta nito sa Mutual Defense Treaty? Well, wala pa pong pronouncement na bago ang Presidente tungkol dyan. Antayin na lang po natin. Question from Kylie Atienza ng Business World. Congresswoman Kimbo yesterday said the government has sufficient funds to implement another round of stimulus programs, citing the
that as of end November 2020, the estimated cash balance in our treasury is 1.6 trillion. Congresswoman Kimbo also said a big chunk of the funds earmarked for infrastructure under 2021 budget were already planned even before the pandemic hit the country last year. Will the palace take a second look at Bayanihan 3 considering the impacts of rising costs? Well, gaya ng sinabi ko na po paulit-ulit, nagpapasalamat po kami dito sa initiative ng Kongreso para sa Bayanihan 3. Pero titignan po muna kung kakailanganin talaga natin yan kasi pinapatupad pa lang po natin ngayon ang 2021 budget kung saan napaloob po yung at least 1 trillion na stimulus package. No? At bagamat na-release na po ni Secretary Wendell Avisado ang kabuuan ng Bayanihan 3, tignan po muna natin ang utilization rate ng mga individual na mga departamento. No? At bago tayo magdesisyon kung kinakailangan ng Bayanihan 3, but as I said, we really welcome the filing of this initiative para kung kinakailangan po, mabilis na yung proseso. Pero ang paninindigan po talaga ni Secretary Sani Dominguez, ngayon po nasa 55% ang ating foreign debt in relation to our GDP. Gusto po niyang manatili dyan dahil yan po yung mid-range sa buong mundo. Kasi po kung tayo po ay uutang pa na mas malaki, ay baka maapektuhan yung credit rating at kapag bumaba po ang credit rating natin, mas mahirap umutang at mas mahal ang pangungutang natin. So we want to stay where we are para kung meron pong mga unexpected na magastos po dahil dito sa COVID-19, hindi naman po tayo kinakailangan na mangutang ng ganong kalaki. Pero tama po, sapat po ang pondo natin ngayon. We are being very prudent. At dahil nga po tayo ay prudent, maingat sa paggastos, kaya po tayo binigyan ng napakabuting credit rating. Opo, ano po daw ang reaction ng Malacanang sa panawagan ni Congressman Kimbo o urge the palace to certify as urgent yung bill? Well, wala pa naman pong dahilan dahil tinitignan pa po natin kung talagang kinakailangan yung Bayanihan 3. But we remain ever grateful to them for this policy initiative. Opo. Hindi po ba daw makakaapekto sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang 100,000 vaccine doses na donation ng China sa DND? Hindi po. Wala pong relasyon yan because itong pandemic po is governed by the laws of humanity and the dictates of public conscience. Opo. From Pia Gutierrez, ano po ang legal ground ni President Duterte for the suspension of the implementation of the child car seat law? Congressman Rufus Rodriguez says that the bill should be passed in Congress to suspend the implementation of the law. He said that this cannot be done by any executive implementation, as he noted that the Supreme Court has already ruled that a resolution cannot defer a law. Tama po yan, no? Pero kung meron pong kinakailangan na pag-amenda sa batas, yung decision niya na i-hold ang implementation to be justification to amend the batas, the law if needed. Opo, Secretary, last question from Tricia Terada ng CNN Philippines. If the families of PSG will be covered by the 10,000 Sinopharm allocation, won't they be skipping the line? Bakit po priority ang families ng PSG? Nasagot na po yan ni Spokes Harry. In fact, well, ang sagot ko po dyan, already answered. No? Anyway, since wala na po tayong katanungan, I'd like to thank po yung ating mga naging panahuin led by Secretary Vince Dizon. Sec, ngayon lang kita nakitang naka-Amerikana, tama ang decision ko maging chairman ng iyong fans club, co-chairman after your wife. Thank you very much din po kay Governor Daniel Fernando, may kahawig, and of course kay Dr. Gap Legaspi. Hindi po totoo na GQ model si Dr. Gap Legaspi. He is a medical specialist and director of the Philippine General Hospital. Maraming salamat din po kay Yusek Rocky at maraming salamat po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte. At bago po tayo magtapos, no, karagdagang impormasyon po tungkol doon sa balita na nagdesisyon po ang Presidente na wag muna mangolekta ng mas mataas para sa vehicle inspection at yung pagsususpinde ng yung upuan para sa bata. Ito po ay alinsunod din sa apela na ginawa po ng ating Senator Bongo. So sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po yung Spokes Harry Roque nagsasabi,
Darating at darating din po ang ating bakuna. Ilang tulog na lang at magandang hapon po sa inyong lahat.